Conscious mind at unconscious mind. Conscious mind, 10% ang control niya sa ating isipan, sa ating kamalayan. Ang saklaw niya o ang komunikasyon niya outside world and inner self. So, ang komunikasyon niya sa panloob natin at panlabas. Siya ang nagpo-protekta din si conscious mind kay subconscious mind. Kung baga, maikumpara natin ito sa security guard ng ating pamamahay, na ang komunikasyon niya sa labas at sa loob. Ang responsibilidad niya ay sa labas at sa loob. So, ang memory ni conscious mind is only short term. Pagka siya lang ay gising. Pag may malay, hanggang doon lang ang kanyang memory. Hindi natin, unlike subconscious mind, ang memory ni subconscious mind is permanent, long term. At gising si conscious mind 24 hours a day throughout our life, habang tayo ay nabubuhay. Ang control niya, 60%. Kasama niya si unconscious mind na may 30%. So, total of 90%. Ang kanyang power. Million times powerful siya kay conscious mind. And trillion times nakakagawa siya ng event and situation at once sa ating buhay, sa ating isipan, sa ating memory, sa ating experience. Si subconscious mind, ang taga-filter, ang taga-guide, in charge siya sa ating mga experiences, sa ating memories. Dito nabubuo sa pagsala niya sa ating mga karanasan, sa ating mga memories, mga alaala. Dito nabubuo ang ating ugali, ang ating habit, ang ating paniniwala, beliefs, ang ating emotions, ang ating feelings. At controlled niya ang ating breathing. Pagkatulog tayo, siya ang may control. Pag tulog tayo, wala tayong malay, siya ang may control ng ating breathing, ng ating paghinga. So, kaya siya sinasabing more powerful, 60% to 90% ang kanyang saklaw. So, si subconscious mind, ang hindi niya gaanong mga karanasan natin na hindi gaanong importante, si unconscious mind ang may in charge. Siya ang may pamahala. Si subconscious laging nakikipag-communicate kay unconscious mind, and while unconscious mind constantly communicating doon kay conscious mind para kung may ipa-recall tayo, nare-recall natin dahil kay unconscious mind siya ang nagde-deliver ng information to conscious mind. So, ganun ang proseso ng ating isip. Kumbaga, sa loob ng pamamahay, mayroon tayong security guard, yun ay si conscious mind. Sa loob ng bahay, ang tagapamahala or ang in charge ay si subconscious mind. Si subconscious mind, may storehouse, may storage, yun ay si unconscious mind. So, bakit natin pinapag-aralan to? This is the beginning. Basic lang to. Pwede natin baguhin ang ating buhay sa kung paano natin gamitin ang ating isip. So, kung paano natin mabago ang ating mindset, kung paano natin mabago ang negative into positive. So, lahat ay kung paano tayo makinabang sa ating isipan. So, thank you for stopping by, and that's all. Thank you.